Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. To God be glory, because His mercy endureth forever. Magandang umaga po sa lahat na ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapiraan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers for Christ International. Sa mga kapatid, ngayon sa oras na ito, atin naman iparating ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Marami po tayong mga hinangad sa buhay, pangarap. Subalit ang Panginoon lang po ang magbigay sa atin sa katuparan. Sa Proverbs ko, mga kawikaan, Kabanata 16, talata 1, nasa tao ang pagpaplano, sa Diyos ang pasya, kung ito po ay bigay sa atin o hindi man. Ngayon, isa June 4, 2024, mga kapatid, palibagong araw, malusog at hininga nating katawan. Mayroon pa tayong buhay hanggang sa mga araw na ito dahil po sa pasya ng Panginoon na buhay pa tayo hanggang sa mga araw na ito. Dahil po ang Panginoon nagpapasya kung kailan tayo alisin ng Panginoon sa salimutan na ito. Kaya ingatan tayo mga kapatid, no? Huwag tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan. Dapat palagi handa po tayo dahil po ang pagpaparito ng Panginoon natin alam, at siya din ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya ang Biblia nagpapatunay na kahit mga bata pa sa salimutan, kung sabihin natin matanda man, ay talagang may kapanahonan po tayo. Yan po ang Biblia nagpapatunay. Lahat po tayo may kapanahonan, lahat ng bagay may kapanahonan. At yan mga kapatid, at alam po natin yan, ang Biblia nagpapatunay mga kapatid dito po sa Proverbs. Tanda po natin na habang tayo talaga mga kapatid sa sanlibutan na mamumuhay, ay dapat natin alam ang ating gagawin, kundi ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. In chapter 3 verse 1 up to 3 dito po sa Proverbs kung mga kawikaan, kapatid, sinabi po ito ng banal na aklat. Mga kawikaan, Kabanata 3, talata 1 hanggang po sa 3. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Yan po nagpapahaba. Now, sa salimutan, mayroon pong bata papatay na. May tumatanda naman hanggang sa mga araw na ito ay pinagpala ng Diyos ang kanyang pumuhay sa libutan. So may sikreto po dito na ang utos ng Diyos, huwag nating kalimutan. Ayon po sa verse 1, Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. So mga kapatid, no? So marami po mga bata pa, nag-edad lang ng 10, 15, 20, 30, at wala na. So kasi mayroon mga bata na madali pong sabihin natin madali pong nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin. So 10 years pa lang ang bata, minsan po meron na po siyang sariling opinion, meron na po siyang sariling desisyon kung anong dapat gawin niya. Maliban sa mga bata talaga na wala pang muwang,
ito po sila talaga ay hindi pa talaga nakagawa ng masama sa paningin ng Diyos, kasi yun po talaga ay mga inosindi pa po sila. Kaya ang kanilang langit para po sa mga bata na wala pong alam. Pero na nagkaedad na po ang isang tao, na siya po ay tumatanda na, alam na po siya ng anong gawin niya. So yan na po mga kapatid ang umpisa na sinasiyasat na po ng Panginoon ang puso ng tao kung anong kanya pamumuhay. So kaya may bata pa po talaga na pumano na po, namatay po sa riot. Kung ito po ay kaguluhan, meron pong pinagkamalan, minsan po ay nakasugamak kung daan lang po sa gulo, at minsan natamaan ang bala na ligaw, patay talaga. So meron pong mga tao din na pinagpala sa mga araw na ito, buhay pa rin. Tulad natin na dito pati sa limutan, ito po ang nais ng Panginoon na buhay pa tayo para po na malaman din natin ang salita ng Diyos para maparating po sa atin, sapagkat ang sinabi dito mga kapatid, huwag nating kalimutan. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Yan po sinabi sa verse 2, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Okay mga kapatid, talagang huwag nating kalimutan ang utos ng Diyos. Kasi ang tinatawag ng mga anak, tayo po itong mga tao, mga kapatid. Hindi po na meron po nang ginaanak, yung iba din sinasabi, ay hindi ka anak. Ang tao, mga kapatid, na ginawa ng Panginoon sa lupa, ito po ang tinatawag na anak. 2:14 dito sa Hebreo. Tayo po itong mga tao, ang tinutukoy niya mga anak. Tiyamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. So, ang binanggit ng Diyos ng mga anak ay mga tao. So tayo pala itong pinagsabihan. Hindi po Christian lang si Ruyan Pastor, hindi po. Christian man ka hindi, pareha tayo pinagsabihan, tayo po tinatawag ng mga anak. Sapat maliwanag po si Pablo sa 2:14 sa Hebreo. Tiyamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. So, tayo pala yun. So dapat tayo talaga matuto at makinig tayo. Huwag natin kalimutan ang kanyang mga utos, ang kanyang pinapangaral po sa atin para pahabain po ang ating buhay sa ibabaw ng lupa. Na marami po talagang pumanaw na po na hindi pa sinabi ng kasdalasan po, sabihin ng mga tao, ay bata pa siya, bakit ganun? Bakit ganun, bata pa siya? Ang kamatayan hindi pumipili, bata at matanda. Kung ito'y kalooban ng Diyos, talagang mangyari. Kaya ingat lang tayo. Dapat sundin natin ang utos ng Diyos para talagang pagpapala ng Diyos na nakahanda para sa atin ay ating makamtan. So yan po ang sikreto ng buhay. Kaya mga kapatid, ito talaga sinabi sa mga kawikaan, Kabanata 3, talata 1 hanggang po sa 3. Ulitin natin. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko. Ingatan natin sa ating puso ang mga inuutos ng Diyos. Kaya dapat natin ingatan. Bakit? Nagpapahaba ito ng buhay natin. At hindi sa lupa lang hahaba ang buhay natin. Hanggang po sa pungulang buhay, buhay na wala hanggang po ang ating maasahan. So yun po ang plano ng Diyos sa tao. Na ang tinutukoy na anak, yun po, tayo po na may laman at dugo. So tayong lahat po pinagsabihan ito. Para sa atin po ito mga kapatid na salita ng Diyos. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. So huwag ka nang matakot. May sakit tayo, may karamdaman, huwag kang matakot. Basta sumunod ka lang sa Diyos. Kasi hindi sinasabi na sumunod tayo sa Diyos, walang sakit. Meron din. Si Timoteo nga, pinagsabihan na po sa Pablo, uminom ka ng kunting alak sapagkat madalas ka magkasakit. Na si Timoteo, isang lingkod ng Diyos. Hindi sinasabi dahil Christian tayo, para sa mananampalataya, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, na walang sakit. Meron din. Pero iba lang. Kasi iba po ang mga anak ng Diyos ay hindi pa tayo pinabayaan na ating Ama na sa langit. So ganyan po mga kapatid ating kalagayan. Kaya ang malaga, sundin lang po natin ang utos para palaunin ang buhay natin sa ibabaw ng lupa. Huwag kang matakot, anong karamdaman mo, kaya ka ng Diyos pagalingin.
Ano man ang iyong mabigat na dinaanan, pag-aanin pa rin ng Panginoon yan. Kasi ang Diyos natin pinalingkuran, mahabagin, mawain, at ang Diyos ay puspos na awa. Babanayad pa siya sa pagkagalit. Ibig sabihin, ang Diyos mapagkumbaba talaga, mapagmahal ang Diyos. So, ang ating gagawin, sumunod lang po tayo. No? Sumunod lang po tayo ng kanyang utos para pahabain ang ating buhay. Anong sakit man na dadaan sa lupa, kapag ang Diyos po ang ating tagapagligtas, siya po ang ating tagapagpagaling, so hindi tayo mapuruhan ng sakit. Dadaan naman tayo ng sakit, pero iba po kay Diyos. Kasi kahit anong sakit na ating maranasan, ay pagalingin pa rin tayo ng Panginoon. Sapat sinabi niya, ako ang nagbigay ng sugat, ako din ang magpapagaling. So mga kapatid, tanda po natin, ang sakit din ginagamit po ng Panginoon para ang kanyang mga lingkod ay matuto. Ay po sa 33 verse 19, kung minsan, binigyan ng Diyos ang tao ng sakit upang sila ay matuto, upang sila ituwid. So ganun din. Kaya hindi mo, huwag mo sabihin, pastor ako, Christian ako, bakit may sakit ako? Tinutuwid lang tayo ng Diyos. Kasi hindi pastor, Christian ng palataya, talagang perfect tayo. No man ang perfect. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Tandaan po natin yan, ayon pa sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya, ito'y aral lang po, sikreto ng buhay. Kung nais palaunin natin ang buhay natin sa baba ng lupa, ito lang po ang gagawin natin. Kailangan maging masunurin tayo sa Panginoon. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan ang utos ng Diyos. Kapag ganon, so hindi tayo makapag-isip ng masama sapagkat salita ng Diyos ang nasa isipan natin at sa ating puso. Pero kung ang nakapasok sa puso natin ang puot, galit na ating kapwa, masama po yan. At hindi po yan ganyan ang ating ipairal sa ating pumuhay, na ang galit at masama sa ating pag-iisip, yan ang mananaig. Kundi po, ang utos ng Diyos, ang itanim natin sa ating puso at isipan upang muhay tayo mapayapa at maunlad ating buhay sa ibabaw ng lupa. No? Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Yan mga kapatid, yung sikreto ng buhay. Kapag ginawa natin ito, mga kapatid, ano mangyari? Verse 4. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Kapag ginawa natin ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Kasi hindi ka pwede pumatay, hindi ka pwede mangnakaw, hindi ka pwede manira ng kapwa, kasi ang salita ng Diyos nagtuturo po ng kabutihan, hindi po kasamaan. So, malulugod ang Diyos, pati ang tao na nakatingin sa atin bilang tao dito sa ibabaw ng lupa. Malulugod ang Diyos at malulugod din ang mga tao kung ang kanya mga utos ay itanim natin sa ating puso at isipan. No? Yan mga kapatid ang pinakamalaga po sa buhay natin. So hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan po tayo ng Diyos para hindi po tayo maparusahan ng parusa na walang hanggang, kundi makakamit tayo ng buhay na walang hanggang. Kaya maliwanag mga kapatid, no, wag natin sayangin ang panahon hanggang sa mga araw na ito, patuloy pa rin ang Diyos na ginagabayan po tayo. Hindi po tayo pinabayaan, hindi man tayo perfect, mga kapatid, kasi sinabi ng Biblia dito sa Ecclesiastes 7:20, kung mag-aral, na walang matuwid sa ibabaw ng lupa, walang katuwiran, hindi magkasala. So, pero kahit na po ganun tayo, hindi man tayo perfect, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yan po kaya wala tayong mapagmalaki. Pero nais ng Panginoon, nasunod natin ang kanyang mga utos para po na hindi po tayo magkasala sa Panginoon Diyos, itanim natin sa ating puso ang salita ng Diyos para po maiwasan ang pagkasala. Dahil sinabi ito sa 119 in verse 11, dito po sa Psalms, sinabi ni Salmista David, ang iyong salita o Diyos, ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ayan po sikreto mga kapatid. Ingatan lang po ang salita ng Diyos sa ating puso, maiwasan ang pagkasala, at dahil diyan, maging karapat-dapat tayo sa araw ng paghukom ay makamtan natin ang ating inasahan, buhay na walang hanggang, na ito po ay naghanda na po
sa lahat ng kanyang mga anak na naging masunurin, hindi pasaway. Sapagkat hindi lahat ng anak naging masunurin. May anak pa rin na pasaway, at dahil sa ating pagpasaway, dinisiplina tayo ng Panginoon, kasi yan po ang nais ng Panginoon, hindi tayo paparusahan ito sa libutan. Pakinggan natin mga kapatid sa 12:7 hanggang po sa 9 sa Hebreo. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Amen. Yan po, no? So, maliwanag po na ang tinutukoy na anak, tayo po ito may laman at dugo ng mga anak ng tao. At dahil mga anak tayo, lahat po tayo tinuturuan, at ang salita ng Diyos na ito para po sa atin lahat. Hindi po sa Pastor Christian lang, para po sa lahat ng tao na mumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, wala tayong madahilan sa araw po na paghukom. Tayo po talaga ay mananagot sa Panginoon, dahil sinabi ng Biblia talaga na lahat po, mga kapatid, tayo po na tinatawag na mga anak ng Diyos ay mga tao may laman at dugo. Kaya hindi po tayo, mga kapatid, makaiwas nung sa araw po ng pagparito ng Panginoon. Talagang pananagutan po natin ang ating pamumuhay na hindi po naging masunurin. Kaya sikreto ng buhay natin, mga kapatid, na maging masunurin tayo, at ang utos ng Diyos ay ilagay natin sa ating puso at isipan para talaga ay maging karapat-dapat po tayo sa Panginoon. Kasi yan lang po, mga kapatid, na sinabi po talaga sa Banal na Aklat na kung hindi po tayo, mga kapatid, turuan ng Panginoon, mga anak tayo sa labas. So, may sabihin, hindi po tayo totoong anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, tayo po yan na mga naging masunurin, no, sa ating Panginoon. Tandaan po natin, may anak ng Diablo at may anak ng Panginoon. Now, tinutukoy naman ng Panginoon, mga kapatid, na anak niya, itong may laman, no? Itong may laman, mga kapatid, at dugo. Ayon po sa Hebreo chapter 2:14, na tinutukoy na anak ng Diyos ay mga may laman at dugo. Tulad natin ngayon na tayo po ay talagang dito sa libutan ay mga anak ng tao, may laman at dugo. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So yun po dahilan, purpose na parito ang Panginoon upang na malupig po ang kapangyarihan ng Diablo na siyang kamatayan. Kasi po, ang ating anak nung si Adan si Iba ay talagang sila po ay lumabag po, no, ng utos ng Panginoon na ipinagbilin sa kanila na wag po silang kakain ng bunga ng kahoy na yon. At noon pa lang, mga kapatid, ay talagang nabigo po, no, ang Panginoon sa plano ng tao na sana wala tayong kamatayan, kasi nagkaroon na ng kamatayan ng tao na linabag po ni Adan, no? Si Iba ang utos ng Diyos, at yun po ang dahilan na talagang, kapatid, namatay tayo dahil po na hindi sinunod po ni Adan ang sinabi ng Panginoon sa Henesis Kabanata 2 talata 16 hanggang po sa 17. Kasi ganito po ang sinabi po ng Panginoon kay Adan at saka si Iba, na huwag siya nakakain ng bunga ng kahoy na yon. Ito po sinabi sa Genesis 2:16-17. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. So yan po, na pinagbilin ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa Hosea 6:7 na linabag talaga
ni Adan ang kasunduan ng Diyos sa kanila na huwag silang kakain ng bunga ng kahoy na yon, no? Sa city sa Usaya, mga kapatid, ito po sinabi, mga kapatid. Pero tulad ni Adan, sinira ninyo ang kasunduan natin. Nagtaksil kayo sa akin diyan sa inyong lugar. So tulad ni Adan, sinira niya ang kasunduan ng Panginoon na wag kakain sila ng bunga ng kahoy na yon, pero kumain sila. So yun po. Ngayon mga kapatid, ang sikreto ng buhay natin ayon sa ating keyverse dito po sa Proverbs po, mga kawikaan, kabanata 3, talata 1 hanggang po sa 3, ito po ang ating keyverse. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko. Ingatan mo sa iyong puso ang mga inuutos ko. Kaya tama Salmista David, in Psalm 119, in verse 11, ang iyong salita o Diyos ay iningatan ko sa aking puso upang huwag ko magkasala. So yun po ang sinabi ni Salmista David. Kaya ang sikreto ng buhay natin mga kapatid, ang sikreto na dapat po natin gawin, na ang utos ng Diyos, tinuturo ng Panginoon sa atin, ingatan natin sa ating puso. Kasi ito po rin kupahaba at ang paunlad nating buhay. Sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. So mga kapatid, siguro nais naman natin talaga na matili pa sa limutan. Marami tayong pangarap, nais natin magkasama ating mga anak, asawa, kamag-anak, kapatid, mga kaibigan. Pero may sikreto po mga kapatid, po sikreto na tayo po nagsisikap. Ang sikreto po dito, sundin lang po natin ang mga utos ng Diyos at ito ingatan natin sa ating puso para po mapahaba ating buhay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Yan mga kapatid, alalahanin natin lagi at itanim natin sa isipan ang salita ng Diyos, utos ng Diyos, para kapag ginawa natin ito, mga kapatid, kalugudan tayo ng Diyos at ang mga tao. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. So yan mga kapatid, no? Yan po ang sikreto pala ng buhay natin. Now, trabaho, tayo po ay nagsisikap para lang pumunod ng buhay natin. Paano kung hindi kalugudan ng Diyos? Dapat, ang importante, alam natin paano malulugod ang Diyos. Dahil ang Diyos, pag nalulugod, ay talagang walang kapahamakan, walang mangyaring masama sa buhay natin, sapagkat iba po ang Diyos pag nalulugod sa tao, ay talagang mga kapatid, nagbigay po ng Diyos ng biyaya sa atin. At anong mangyari ng salimutan, binigyan po tayo ng biyaya ng Diyos, lakas ng katawan, hininga, at lalo na po sa ating pangarap sa buhay, ang Panginoon po ang bibigay sa atin dyan. Mga kapatid, na mga bagay na nais natin angkinin, nais natin makamtan. Kasi ang Diyos talaga ang makagawa po ng lahat ng bagay na hindi po natin kayang gawin. Na maraming paraan ang Diyos mga kapatid para po tayo matuto sa bawat araw. Ito ang sikretong buhay natin, hindi po na dahil po na talagang tinawag tayong pastor, hindi po pinagpala po tayo. Ang pagpapala mga kapatid nasa pagsunod po, no? Sa pagsunod po ng kalooban ng Diyos. Kung ano ang dapat natin gawin, yung gawin natin. Kasi ang pagpapala ng Diyos talaga ay hindi po naubos. Ang pagpapala ng Diyos ay para po sa namumuhay po ng matuwid. Sapagkat pinagpala niya ang mga matuwid pamuhay, ngunit ang mga masama ay kanyang kinakaaway. Tandaan po natin mga kapatid, ang sinabi po sa 1 Peter in chapter 3 verse 12, na ang mata ng Panginoon nakatingin po sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang mga dalangin. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Ayan po. Iningatan ng Panginoon ang matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang mga dalangin, sinasagot niya ang mga dalangin natin, ngunit galit siya sa gumawa ng masama. Kaya iwasan ng masama, para di magalit ang Diyos, pagpapalain po tayo sa bawat araw ng ating pamuhay. So mga kapatid, pinakasikreto ng buhay natin, pagpapala, nais natin, sundin lang po natin ang utos ng Diyos, itanim natin sa ating puso at isipan ang kanyang mga utos, para mapayapa, maunlad at masagana
ang pamilya natin sa salimutan na ito. Maraming salamat po sa members natin listeners dito po sa channel, sa Facebook. Ngayon ka pa ipahabag biyan Diyos ay sumasatin lahat sa magitan ng ating Panginoon Ito Pilipinas, diba? Apostolic, Pilipinas, National, sabi sa pati sa Grace Mercy, in peace be to us, guys. Amen.